ang nakaraan sa AC's Life. Okay. Wala, parang wala na nga. Wala naman. Napaka-OA, paano magmahal ang isang kanai at AC? Ako tanga. Just be yourself. Wow! Hoy, taba! Tingnan mo nga yung tiyan mo, oh! Ay! Aba? Pero kahit na naglaalan na lang kita, dito ka lang. Hey guys, it's me. It's AC. Ayan, ngayon ay alas 10 nga po ng gabi at medyo gusto ko na mag-reflect kasi bukas pupunta na ako ng South Korea and natatakot ako. To be honest, hindi ko alam kung bakit ako natatakot pero parang when I made the decision naman na dun ako ng 21 days din dahil para sa self-growth at para matuto ako kung paano talaga maging independent, kung paano talaga mamuhay ng mag-isa na parang isang matinong adult. Pero natatakot talaga ako. Hindi ko alam kung bakit. Feeling ko medyo nakaka-anxious lang na baka mamay mag-fail ako or baka may makalimutan akong gawin or baka may responsibility ako na maiwan or something or baka may katangahan akong gawin or baka mamay maubusan ako ng pera or anything. Basta ganun. Mga adult things na medyo nakakapang-alala pero wala eh. Nandito na siya. Pinili ko yung path na yun. Hindi ko rin alam kung bakit. Pero yun, feeling ko naman na kaya ko naman siya. Medyo nakakapag-alala nga lang din talaga na kaya ko nga ba talaga? Kaya ko nga ba talaga? Ay, grabe. Hi guys, it's me. It's AC. Hindi ko maigalaw yung kamay ko kasi may hawak akong hand carry. Pero ito na! At papunta na nga po ako sa Incheon, sa South Korea. At hindi ako makapaniwala talaga na pabalik-balik na lang din ako doon. Grabe, hindi ko alam kung paano ko narating itong level na to. Grabe. Pero ito na nga. Kasi saktong last year din, diba? Gantong time din ako pumunta doon. And medyo nakakakilig na parang dati pangarap ko lang pumunta ng Korea tapos ngayon pabalik-balik na lang ako. Grabe, ang yaman ko na. Wow, short lang. Gusto ko lang din magpasalamat sa inyo kasi kung wala naman din kayo, hindi ko naman to gagawin eh. At hindi ko rin to magagawa. Kaya hindi, joke lang. Walang joke. Maraming salamat kasi sobrang kapag hindi kayo nagsiskip ng ads, nakakapag-ipon ako hindi lang ng mga allowances sa school. Pati yung mga pagganto-ganto ko, yung pang-reward ko sa sarili ko. Kaya maraming salamat po. So ngayon, for a change, gabi naman yung flight ko. Mamaya pang 6:30 yung flight ko. Ayun, nag-ikot-ikot lang ako dito sa Milag sa airport kasi ang dami ko pang time. Ano pala ngayon? 5 o'clock pa lang. Pero mag-board ako ng mga 5:55, ganyan. Ngayon, naghanap lang ako saglit na makakain. Eh, wait lang wala akong ano ngayon wala akong ano sa mukha ngayon. Ano lang, yung skincare lang. Tapos, may pimple nga ako ngayon. Bad trip. Kakain na ako ngayon kasi mamaya hindi na ako pwede kumain kasi nga naka-intermittent diet ako. Talagang para sa season 4 po ng AC's Life, nagpapayat ako kasi tumaba ako sa school. Ang dami namin ginagawa sa school kapag nasi-stress ako sa school. Kumakain ako. Ang sarap kasi ng pizza, di ba? Gusto niyo ba ng bag raid? Kita pa yung pimple ko, bastos oh. Ito yung bag ko, malaki siya kasi yung maliliit ko na bag, nilalagay ko sa check-in bag. Sorry, ngumumuya pa akong baboy. Yun ba yan? Ayan, Miss Darla, mga pushers. Ayan, welcome to the bag raid. Ayan, dito sa pinakadulo yung laptop. Tapos, camera. Yung mga pang B-roll, yung mga kailangan ng 50mm na 1.8 ang aperture. Yun. Ito yung mga charger ko. Bigay sa akin to ni Franz eh. Hello, Franz! Ayan, si Yushi Jin.
Tapos ito yung mga parang mga necessities, mga skincare, ganyan. Yung pagka kailangan ng mabilisan, ganyan. Ito, Band-Aid. Kakabili ko lang ito kahapon kasi medyo marami akong sugat sa paa. Mint, hand cream, lip balm, face yung spray, yung pang-refreshen yun. At sangkatutak na oil control film, mint ulit, inhaler, yung eye drops. Maganda to sa mata kasi kapag sobrang tired na ng mata mo, patak mo lang siya, tapos medyo maanghang siya. Tapos ito na isang araw lang, picture namin ni Gab, pinrint ko yan, tapos nagpa-print, tapos kaming dalawa, meron kaming copy ng tikisa. Sobrang hindi ako light packer. Kahapon nga, hindi ko alam kung anong dadalhin ko, parang ang dami kong gustong dalhin. Tapos ito yung Joby ko na maliit na tripod, kapag kailangan ng iba pang tripod. Tapos ito, face mask para sa pag nasa airplane. Ito, power bank. Tignan nyo yung power bank ko, si Kyungsu. Tapos ito, mga extra batteries ng camera. Wala po kayo makikita Lucas Papaw dito sa aking bag. Hindi naman ako artista. Ito, syempre, passport. Yung boarding pass ko. Ito, cellphone. Ito yung luma kong phone, yung iPhone 5S ko. Tapos, dito ko nalalagay yung mga transport cards ko. Andito rin yung ano ko. Ito yung T-Money. So, ito, gagamitin ko siya mamaya. Tapos, syempre, lagi ko itong dala. Nalaglag tuloy. Ito yung parang ticket sa Elysian sa Manila nung nanood ako ng concert ng EXO. Tapos syempre may mga dala ko laging photocard ni Kyungsu dahil syempre, ayan, lagi ko siyang dala. Aray ko, ito yung planner ko, dala ko yung planner ko dito kasi para pag kailangan ko magsulat ng mga memories, ganyan, syempre iba pa rin ang mga handwritten note. Tapos minsan nagda-diary ako dito, nilagay ko dito yung mga crush ko dati, tapos teka nga, magsulat nga tayo dito, April. Ngayon, April, ay July na pala, tama. July 7. Ay, July 17. Tokyo. Okay, nandito na nga po ako sa aking boarding gate na grabe. Dito sa airport pa lang, may mga may mga opan na. Grabe lang. Ay, grabe lang. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil kung hindi po sa inyo, wala pong ganito sa mundo. Maraming salamat. World peace, everyone. Okay, so nandito na nga po ako ulit sa South Korea. Okay, medyo kanina nung nasa aeroplano ako, medyo may pagluha ng konti, oo. Hindi ko rin gets kung bakit, pero alam niyo, pangatlong beses ko na pumunta ngayon dito, pero naluluha pa rin ako talaga. Ewan ko, pero nag-flashback sa akin lahat ng mga struggles ko sa school. Tapos kasi inis ko talaga to na kasi gagalingan ko sa school. Kasi ito yung i-reward ko sa sarili ko. And thankfully, napagtagumpayan ko naman yung part ng school. At nandito na ulit ako! Uy! Teka nga. Aba, talaga naman. Kararating ko pa lang, ayan na agad siya. Ngayon kukunin ko na lang yung yung luggage ko, tapos yung yung SIM card ko dito. Tapos kukunin ko rin yung ticket ko sa train, yung papuntang Seoul. Nag-book kasi ako ng tickets online para makabili ng express train tickets papunta sa Seoul para mabilis na kasi medyo gabi na, tapos may mga gusto pa akong bilhin, 'di ba? Yung mga skincare, mga necessities, kaya kailangan ko ng bilisan papunta ng Seoul. Wait lang, alam nyo, medyo napaproud ako sa sarili ko kasi hindi ko makita itong yung baggage counter, yung baggage claim ng bags namin. Tapos, syempre, ang instinct mo, diba? Syempre, magtatanong ka and syempre, gagamit ka ng Google Translate, ganyan. Pero ako, hindi ko siya ginagamit. Grabe, ibang level na talaga ako. Kakanood ko ng mga Korean drama. Alam ko na yung, may instinct na ako kung ano yung mga dapat kong sabihin na words. At saka nakakapag-build na ako ng words. Grabe talaga. Hindi ko talaga to chinek online, ha? Ang sasabihin ko, tiwi ka bang odiso? Grabe, naalala nyo ba? Dito ako unang lumakad nung unang tumuntong ako dito sa Korea. Grabe. Ibang level na talaga. Feeling ko gagawin na akong social media influencer ng South Korea. Tingnan lang natin.
naipasok ko na yung SIM card ko sa phone ko. Tapos ngayon naantay ko na lang yung train papunta sa Seoul. Bale, 40 minutes papunta sa Seoul. Tapos mula sa Seoul, ilang minutes na lang naman. Tapos papunta sa Hongik kasi doon yung bahay ko. Oh, bahay ko, grabe, iba na talaga. Bahay ko, binili ko eh. Syempre nag-post na ako sa Twitter, Instagram, saka Facebook na nandito na ako para malaman na lahat na mayaman ako, di ba? Bayan, di pa nalalike ng crush ko. Mamatay ka mo. Ayan na, ang trend ko. Alam niyo kung tatanungin niyo ako kung ano mas convenient, kung mas okay kung maaga darating sa lugar na pupuntahan o gabi. Feeling ko mas okay ng gabi kasi number one, hindi mainit. Pangalawa, matutulog ka na lang pagdating mo sa bahay kasi alam naman natin na sobrang nahaharas tayo pag dumadating sa airport, diba? Halos lahat ng kapaguran nararanasan natin sa airport. So feeling ko mas okay siya sa gabi. Pero okay rin naman kasi sa umaga kasi at least nakalakad ka na, nakapagmasyal ka na, ganyan. Pero parang mas chill pag gabi. Sa wakas, nandito na ako sa Hongik Station at 13 minutes pa yung maglalakad ako. Grabe, kaloka. Pero malapit na ako sa bahay namin. Bahay ko pala. Tawagin natin siyang bahay ko para kumari talaga may bahay ako dito sa Korea. Napakayaman ko talaga. Grabe, ibra talaga ako. May pera sa YouTube. Oh my God, wait lang. Lalabas na sana ako ng station. Wait lang naman. May isa bang sumulubog sa akin. Ang ganda ko talaga. Tignan nyo naman. Napakagwapo talaga po talaga niya naman kasi. Jung Hee. Baka sabihin nila nababaliw ako dito pero wala akong pakialam. Ang gwapo talaga kasi niya. Tinitignan na nga nila ako. Mabay, I love you. Ayan, syempre, ang dami ko na nga po nakitang mga oppa. Kaso ang dami kong dala, peste. Hindi ko na videohan. Bakit? Napaka-unfair ng buhay. Dapat tatlo talaga ang kami. Wait lang, naiihi ako. Punyeta. Naiihi ako. Alam niyo habang naglalakad ako, may na-realize din ako. Bilang ito nga sa Hongik din, di ba? Yung filming location ng Descendants of the Sun. Yung bahay ni Song Hye Kyo sa Descendants of the Sun. Magkalapit kami ng bahay! Grabe, pero wait lang, naiihin talaga ako. Kaya ako na mahanap yung aking bahay. Okay. Konti na nga lang. Pawis na po talaga ako. Pero okay lang, exercise. Asan na yung ulo ko? Ba't hindi ko makita yung ulo ko? Alam niyo kung ano mahirap? Kasi naman, tingnan niyo, lubak-lubak yung daanan. Nangihina ako talaga. Ay, ang hirap ko talaga. Pero feeling ko malapit naman ako. Grabe yung pawis ko, mga kapamilya. Oo nga, napuntahan ko na to. Oh my God. Bale, ito, yung filming location to ng Suspicious Partner. Oh my God, ito na. Oh my God, ayun yung filming location to ng Suspicious Partner ito, tsaka ayun, ang galing. Hindi ko in-expect na ganito kaganda yung location na makukuha ko talaga. As in, binook ko lang siya, tapos nakita ko siyang mura, tapos binook ko kagad siya. So, ito agad yung wait lang yung pawis na sa mata ko, tsaka naiihina talaga ako. Wait lang, bubuksan ko na muna yung aking bahay. Naiihi ako. Yung ihi ko nandun na sa bukana, Lord, please. Wait lang, tingnan nyo. Oh, napaka-social. Naiihi na ako, pero papakita ko sa ang social. Oh, grabe. Hindi sila nagsususi dito. Wait lang. Naiihi na talaga ako. Alam niyo, sa sobrang naiihi na ako, nahahawakan ko yung ano ko. Kaya, yeah, wait lang. Ano yung building password? Paano? Bukas na siya. Oh my God.
Tingnan nyo yung pawis ko. Napakababoy. Okay, isang malaking surprise nga rin sa akin, na yung bahay ni Song Hye Kyo sa Descendants of the Sun, dito din. Hindi ko in-expect. Promise, hindi ko talaga in-expect. Hindi ko nakala na dito mismo yung bahay ni Song Hye Kyo. Kaya, ayun, kung magiging arsonist po ako sa isang araw, antabayanan nyo po yan. Pero yun, sobrang pagod ko po at sobrang init. Nakakaloka. Iiwan ko muna yung air ko. Itlantayin natin yung room. Ay, ang laki. Ay, in fairness, ano yan? Parang medyo nakakatakot naman yung may paganyan pa. Ay, ito, maganda dito. Kaso sobrang laki, medyo nakakatakot. Alam niyo, sobrang ako, okay lang talaga sa akin kahit patulugin niyo ako sa kabaong or anything. Uy, ang taray, may terrace pa dito. Medyo natakot ako doon, pero ito, may terrace pa ako dito. Ang taray! Ang yaman ko talaga. Ayun, kaya ko talaga magstay or matulog sa mga small spaces. Pero pagdating sa mga big spaces, yung medyo sobrang lawak na, medyo, naaaning ako na parang, baka may mumu or anything. Though hindi naman ako matatakotin talaga, pero ewan ko rin kung saan nanggaling yung mentality kong gano'n. Pero, saan ako matutulog? Dito or dito? Ayoko dito. Ang laki masyado. Tapos may terrace pa. Medyo nakakatakot yung pinto. Dito naman. Solve na ako dito. Dito na lang ako. Pero syempre ako, hindi ako nakakatulog ng konti ang unan. Kaya ilalagay ko lahat ng unan dito sa aking kwarto. Para po akong may slumber party pero para sa sarili ko lang. Medyo nakakalungkot pero okay lang din naman. Lunoy naman ako. Okay, ang gagawin ko na nga lang ay dito ko ilalagay yung mga damit ko. Actually, bukas ko na lang siya ayusin kasi medyo pagod na rin talaga ako. Tapos bibili pa ako ng mga toothbrush, toothpaste, ganyan. Tapos bilang nasa labas na lang din naman ako, tatry kong daanan yung bahay ni Song Hye Kyo. Kakaloka ka. Uy, wait lang! May kasama ako, hindi ako mag-isa. Yung biolang ko, kasama ko. Bali, ito yung yung stuffed animal na hango sa itsura ni EXO Kyungsu. Okay, so ngayon lalabas na ako saglit kasi bibili ako ng shampoo, ng toothbrush, toothpaste, tsaka conditioner, tapos lotion din. Tapos tingnan natin, daanan din natin yung bahay ni Song Hye Kyo sa Descendants of the Sun. Ayan yung tunnel sa Suspicious Partner. Tapos dito naghahanap ng evidence si Ji Chang-wook at saka si Nam Ji Hyun dun sa Suspicious Partner. Sobrang cool. Okay, parang isang sign to na wag muna akong tumigil. Hindi pa ako titigil, Song Hye Kyo. Hindi kita titigilan talaga. Ito na Ito na, kitang-kita ko agad, Ay, nako. Hindi pa ako tapos sa'yo. Kung inakala mo, tapos na ang lahat, pues, maling-mali ka. Chocolate? Pero alam nyo, sa 2 punta ko dito sa Korea at sa sobrang dami ko nang lipat ng Airbnb dito. Alam nyo, parang ito talaga yung home ko. Dito talaga ako napupunta sa sa Hongdae talaga na parang kailangan next time dito na ulit ako magstay. Parang ang saya niya talaga. Parang ang ganda ng ambience. Sobrang chill pero pang teens. What? Teens? Teens pa ba ako? Grabe naman. Napaka-feelingera. Okay, medyo pasarado na sila so kailangan ko nang magmadali sa paghahanap ng mga kailangan kong bilhin. Pero nakakuha na ako ng toothbrush. Ay, yung transformers ng mga saksakan. Okay, so ang kailangan ko na lang ngayon yung transformer para sa mga saksakan kasi paano ko i-charge yung mga gamit ko kung di ako magsasaksak, di ba? Pero yun, pasensya na pagod kasi ako. Nasigawan kita. Try natin dito sa may 7-Eleven dito. May GS25 sa akin na malapit pero dito ko pag ginusto talaga. Anong problema ko, di ba? Kaso puro ganyan. Ito ang mahirap dito sa Korea kasi puro ganito yung mga saksakan nila. Wala akong nadalang transformer. Alam nyo, sobrang sakit ng katawan ko ngayon sa kabubuhat ng mga luggage ko. Pero kailangan ko talaga kasi nung saksakan. Pero after ko makabili ng saksakan, uuwi na rin ako agad. Eto, meron kaya dito. Hello, oh my God.
Alam niyo, hindi talaga ako pwede umuwi hanggat wala ako ng transformer ng saksakan talaga. Kasi wala sa bahay, so hindi ako makakapag-charge kung sakasakali. Ito na naman yung bahay ni Song Hye Kyo. He! Kaloka. Grabe po, 12:34 na. Hindi pa rin ako nakakita ng saksakan. Okay, meron pong see you dito at sana ay nasa kanya ang pag-asa ng buhay. 언니 아잡죠? Ne? 감사합니다. Putangin na, nakahanap ako ng isa. So isa lang, tatanong ako kung meron pa. Oh! Grabe! Nakaisa na ako. Salamat naman. Pero kailangan ko pa ng 5. Salamat talaga. Grabe. Pero at least may isa na. Improving tayo mga kapamilya. Kahit na alas 5 ako na umaga makatulog dito, basta makapag-charge. Kailangan ko makapag-charge. Okay, so habang naglalakad nga ako dito sa Hongdae, sobrang daming mga Korean barbecue. Ang daming samgyeopsal. Tapos syempre, di ba yung usok lumalabas sa syempre sa labas ng restaurant. Putang ina, ang sarap. Gutom na ako pero hindi pwede kasi naka-intermittent ako. Umanda sa akin, bukas talaga yung karne na yan. Papapakin ko talaga, hayop talaga. Ayun, may Korean barbecue na naman ako madadaanan. Ang bango-bango naman. Bango-bango. Okay, kaloka. Alauna na po ng umaga at hindi pa rin po ako nakakita nung adapter ng charger. Ito kayang e-mart na to ang sagot sa aking kahirapan talaga. Tingnan natin. Sana siya na kasi pagod na ko talaga. Putang ina, andito ka lang pala. Nakakaiyak naman to. Grabehan po ang kanyang pag-hoard. Grabe! Tapos na po ang aking kalbaryo sa saksakan. Nakakaloka. Ang galing no, yung season 3 ang kalbaryo ko, Song Hye Kyo. Ngayon season 4, saksakan. Ay, nakakaloka. Dapat pala dito nakapunta kanina pa. Pero ito, maglalakad na ako papunta sa bahay kasi ang sakit na talaga ng katawan ko. Una sa lahat, mga kapamilya, grabe po, grabe yung hirap na dinanas ko dahil sa saksakan, nakakaloka. Hindi ko in-expect na ganito magiging kahirap lahat. Kasi actually, to be honest, talagang dinownplay ko talaga lahat. Parang mabibili ko yan sa mga convenience store, ganyan. Yun nga, gabi nga ako darating pala dito. No? So yun ang mga malaking pagkakamali. Pero okay lang, at least natuto ako. So yun, maliligo na ako, tapos skincare, tapos tulog. Ay, grabe. Salamat po! Salamat kung makakatulog na po ako. Hindi ko alam. Hindi ko rin gets bakit dati sobrang confident ko na kaya ko mag-isa, independent ako, kaya ko yung kahit na wala akong kasama sa mahabang panahon, okay lang. Pero parang ngayon medyo natatakot ako para sa sarili ko kasi parang eto pa lang ang gastos ko na, nakakaloka. Medyo yun ang sobrang laking kailangan kong baguhin talaga sa self ko. Kaya medyo sobrang magastos. Medyo sobrang magastos talaga. Pero wala, yan dito na yan ang magagawa natin. Ayan, nakaligo na po ako sa wakas. Tanda na po ako matulog talaga. Grabe! Woo! Grabe. Grabe, hindi ko pa rin nakalain na magtatagal talaga ako dito sa South Korea kasi I had plans, pero hindi ko inakala na magsosolidify talaga yung plans ko. Nakakaloka. Kaya ako talaga, pag sinabi ko, nagpapasalamat talaga ako sa inyong lahat talaga na talagang sumusupport sa akin, talagang nanunood sa akin kahit na anong ilabas ko. Sobrang salamat talaga kasi sobrang laking tulong dun sa studies ko, lalo na kapag may mga feedback kayo, ganyan. Sobrang laking pasasalamat ko sa inyo talaga. And sobrang laking part ninyo sa life ko talaga. Kung ano man yung phase ng life ko ngayon, kayo yung maalala ko talaga. Grabe! Oras na ba? Nakakaloka, 3:05 na pala. So, tutulog na ako. Good night. Sleep tight. And don't let the bedbugs bite. Grabe.
Hindi ko kaya talaga. Ayoko na magkunwari. Hindi ako makatulog talaga. Hindi ko alam kung bakit hindi ako makatulog. Pero pagod naman ako kagabi kasi talaga. Pero hindi ako makatulog. Hindi ko alam kung bakit. So ngayon, itutuloy-tuloy ko na lang yung araw ko. Tapos kasi bukas, medyo maaga rin ako bukas. Kaya kailangan maaga ako makatulog. So maaga na lang matutulog mamaya. Pero bakit? Bakit ganito ang buhay? Actually, ang plan ko talaga ay alas 11 pa ako dapat gising. Pero kasi, syempre, mag-isa lang ako dito sa bahay. At syempre, kapag mag-isa ka, ang dami mong naiisip na nakakatakot. Kaya, medyo nakakahiya kami na medyo natatakot talaga ako. Hindi ko alam kung bakit. Siguro kasi big spaces. Kaya medyo natatakot talaga ako sa big spaces. Medyo ayoko ng big spaces talaga. So, ang bala ko today, maggagamitin ko yung high coverage kong foundation kasi for sure, hindi ako nakatulog. May lalabas na naman sa mukha ko. May pimple na nga ako dito. Meron pa akong acne dito. Ano ba talagang problema naman sa buhay? Bala kong puntahan today yung SM Coex RTU. Tapos may museum kasi doon. Tapos EXO. Tapos alam niyo naman na EXO-L ako, di ba? Bago matapos yung intermittent fasting ko, kakain ako dun sa may yung sa may Samgyeopsal place ni Hong Namju sa While You Were Sleeping kasi sobrang naging favorite ko rin yung K-drama nila. Sobrang bilis ko rin natapos ng drama na yun. And nogo, oppa ko talaga si Joo Hae-in! Ay! Oppa! Joo Hae! Pero ngayon, magluluto ako ng aking breakfast. Ang OA, instant noodles lang naman yung lutuin ko. Napaka-OA ko rin no? Luto talaga. At syempre, isa to sa mga breakfast ko. Teka, parang wala pa akong karapatang lumande kasi ang pangit ko pa. Mamaya, umanda ka sa akin, hey. Actually, may naman ako, may mga binaon ako talagang mga recipe talaga. Pero, first day pa lang naman natin. So, hayaan nyo muna ako na lutuin ang mga instant na ito. Sobrang na-miss ko rin to, in fairness naman. Grabe, basta maahang talaga. Ubos. Grabe. Grabe. Napakahirap ng buhay na OFW. Pero ginagawa ko ito para sa mga anak ko. Carla, kung nanonood ka dyan sa Pilipinas, mahal na mahal ka ni Mama. Uriga mandala scenario. Ayan, tapos na po ako Grabe! Tapos na po ako mag-ayos at ako nga pala yung pinakawalad mo.